Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Pangulong Bongbong Marcos, personal na dumalo sa ika-84 anibersaryo ng Araw ng Kagitingan sa Bataan, hinimok ang mga Pilipino na isabuhay ang kagitingan at kabayanihan sa pagharap sa mga hamon. Presyo ng petrolyo, posibleng bumaba sa susunod na linggo base sa 3 araw na trading sa world market. NBI Chief Melvin Matibag at abogado ni Vice President Sara Duterte ipinatatawag ng House Justice Committee sa susunod na impeachment hearing. Sa MBC TV correspondents, dating barangay chairman patay sa pamamaril ng riding in tandem sa Lingayen, Pangasinan. Sa MBC TV Sports, Alex Ayala umexit na sa Linz Open matapos ang come from behind win ni Ostapenko. At sa showbiz patent, Cyril Manabat nanindigang aaksyonan ng pambabastos ng isang TNVS driver. Pamunuan ng ride-hailing app nagsorry. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paggunita sa ika-84 na taong anibersaryo ng Araw ng Kagitingan o Day of Valor sa Bayan ng Pilar sa Bataan. Hinimok ng Pangulo ang mga Pilipino na isabuhay ang kagitingan at kabayanihan sa pagharap ng mga problemang kinakaharap ng bansa. Una sa balita, si Leth Narciso. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang aktibidad sa pagdiriwang ng ika-84 na anibersaryo ng Araw ng Kagitingan sa Mount Samat National Shrine sa Pilar, Bataan. Gaya ng tradisyon, nag-alay ng bulaklak ang Pangulo sa dambana ng Kagitingan kasama sina Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kazuya at U.S. Embassy Charge d'Affaires Robert Waying. Sa kanyang talumpati, sinariwa ni Pangulong Marcos ang sakripisyo ng mga bayani ng Bataan na buong tapang na nakipaglaban para sa kapayapaan. At bilang pagkilala sa kanilang kabayanihan, patuloy anyang inaalagaan ang mga veterano at mga sundalong matagal na nagsilbi sa bayan sa pamagitan ng mga programa at benepisyo para sa kanila at kanilang pamilya. Binanggit rin ng Presidente, nakatuwang ang Philippine Veterans Affairs Office ay tinatrabaho na ang pagtatayo ng Veterans Hospital sa Visayas at Mindanao habang meron ng Veterans Ward sa mga piling pagamutan. Binigyang diin naman ng Pangulo na ang paggunita sa bahaging ito ng kasaysayan ay isa ring paalala para ipagpatuloy ang pagbabantay, pagkakaisa at paninindigan sa kasalukuyan. Ayon kay Pangulong Marcos, sinasalamin ng mga hamon ngayon ang nakaraan gaya ng tensyon sa Middle East. Bagamat wala anya tayo sa sentro ng kaguluhan, hindi rin tayo ligtas sa mga epekto nito gaya ng pagtaas ng presyo ng langis na iniinda ng pamilyang Pilipino. Sa ganitong pagkakataon, sabi ng Pangulo, gagawin ng pamahalaan ang lahat para pagaanin ang pasanin ng taong bayan at pangalagaan ang kapakanan ng mga tao. Pero iginiit nito na ang gobyerno ay bahagi lamang ng nation building dahil ito ay responsibilidad na kailangang pagtulungan para mapagtagumpayan. Sa panahon ng matinding pagsubok, tulad ng nangyayari ngayon, kailangan natin balikan ang isang mahalagang bahagi ng katangian ng bilang Pilipino, ang pakikipagkapwa. Dapat natin kilalanin na ang bawat isa ay may parehong pangangailangan, may parehong pangarap, at may parehong pinagdadaanan. Sa ganitong paraan, may papalalim natin ang ating tiwala sa pamahalaan, ang ating malasakit sa kapwa, at ang ating pagmahal sa ating bayan. Dahil kapag iniisip natin ang kapakanan ng iba, mas nagiging malinaw kung bakit kailangan tayong magtulungan at magkaisa. Sa simpleng pag-unawa at pagdamay, nakakatulong tayong mapagaang ang bigat
na dinadala ng ating mga kababayan. Ipinapaalala nila sa atin ang pag-uunlad ng bansa ay nakasalalay sa kung paano tayo nagsusumikap na humarap sa mga pagsubok at bumangon mula rito. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumugod ngayong araw ng kagitingan ang ilang grupo sa embahada ng Estados Unidos kaninang umaga. Ito'y upang kondenahin ang naging hakbang ng Amerika at Israel laban sa Iran na naging dahilan umano sa pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ang mga detalye tutukan sa report ni Boy Gonzales. Muling naglusad ng kilos protesta ang bagong alyansang Makabayan o Bayan sa Manila kasabay ng paggunita ng Araw ng Kagitingan. Nagsimula ang protesta sa bahagi ng Calao Avenue at Tapa Avenue kung saan nagmarcha ang mga relista patungo sa US Embassy sa Ross Boulevard. Gayunman hindi na nakalapit sa embahada ang mga relista matapos silang harangin ng mga pulis dahil dito nagsagawa na lamang sila ng programa sa Calao Avenue. Ayon kay Mong Palatino, Secretary General ng Grupong Bayan, mariin nilang kinokondena ang umano'y marahas na hakbang ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran. Bilang simbolikong protesta, nagsunog ang mga demonstrador na mga larawan ni Donald Trump at Benjamin Netanyahu. Kasama ng bayan sa kilos protesta ang ilang transport at consumer group na apektado umano ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo na iniuugnay nila sa tensyon sa pagitan ng US at Iran. Iginit din ng mga nagprotesta ang panawagan na paalisin ang mga tropang Amerikano sa bansa at itigil ang balikatan exercise. Ayon sa kanila, hindi dapat madamay ang Pilipinas sa mga sigalot o digma ang kinasasangkutan ng Estados Unidos. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. O sa susunod na linggo, base sa 3 araw na trading sa world market. Sa pagtayo ng Mean of Platts Singapore, posible ang hanggang 7 pesos na rollback sa kada litro ng diesel, 3 pesos sa gasolina at 5 pesos sa kerosene. Pero posible pang mabago yan sa 2 araw pang trading days sa world market. Resulta umano ito ng napagkasundo ang ceasefire deal ng Estados Unidos at ng Iran. Samantala sa global oil prices, bumaba rin ang presyuhan kung saan bumaba ng 15% o $92 per barrel ang global benchmark oil price. Mas mataas pa rin kung ikukumpara sa $70 per barrel sa presyo noong bago magpebrero o February 28 nang sumiklab ang US, Israel at Iran war. Inaalam na ng Philippine National Police o PNP ang posibleng koneksyon umano ng iligal na operasyon ng langis na natagpuan sa Navotas at Laguna. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., magiging paspasan ang kanilang investigasyon upang matukoy ang nasa likod ng 2 iligal na operasyon. Magbabalita si Edniel Parosa. Nagsasagawa na ng cross-matching ang Philippine National Police sa posibleng ugnayan ng mga iligal na operasyon ng langis sa Navotas City at sa Laguna. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., sinisilip na kung iisa lamang ang pinagkukunan ng recycled oil at kung may ugnayan ng mga ito sa organized oil pilferage groups. Gini Nartates, magiging agresibo ang PNP sa pag-imbestiga upang matukoy ang mga nasa likod nito. Magunit ang 9 na individual ang narasto na highway patrol habang 65,000 liters ng diesel na nagkakahalaga ng 9.75 million pesos ang nakumpiska sa isang raid sa Navotas Fishport Complex. Sabi sa kamkrami ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, inaalam na rin kung sino ang may-ari nito. Immediately or today sa Marina para alamin yung pinaka-may-ari register kung gano'n na sa vessel at sa DOE para naman sa documentations. Bukod po sa pagpapayo ng PD-8065 illegal trading petroleum products, at kung ito ay makasap din sa paglabag sa batas ng pamansaligang 33, yung tinatawag natin na po. Pagtapos ito, isang paihi naman sa loob ng resort compound sa Laguna
ay nagresulta sa pagkakaaresto ng 6 na suspect. 2 sa kanila ang dinala sa ospital matapos masaktan ng tumalon mula sa itaas na tanker sa kasagsagan ng pagsalakay ng otoridad. Ayon sa PNP, maaaring magsilbing mahalagang lead itong panibagong kaso. Sa kabuuan, umabot na sa 15 kaso ang naisasampa ng PNP sa 34 na suspect kaugnay ng hoarding at profiteering ng langis. 5 rito ang mula sa Eastern Visayas, 4 sa Bicol Region, 3 sa NCR, 2 sa Central Luzon at 1 sa Davao Region. Para sa MBC TV Network News, ako si Edniel Parrosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ilalapit na rin ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa Senado ang hinaing na fuel subsidy para sa lahat ng mga mangingisda. Hindi pa kasi lahat ay nakakatanggap ng tulong sa gitna ng mega oil price hike, kung saan marami na raw na mangingisda sa Luzon ang tumigil na pumalaot. Ang mga detalye babalita ni Kyle Bulyas. Dudulog sa Senado ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para sa pamamahagi ng fuel subsidy sa mga mangingisda at iba pang nasa fishing industry na apektado ng malakihang taas presyo sa langis. Ayon kay BFAR National Director Elizer Salilig, hindi pa sakop ng kanilang ayuda ang lahat ng mga mangingisda. Aniya sa kasalukuyan, tanging mga maliliit na mangingisda lamang mula sa mga 5th class municipality ang maaaring makatanggap ng one-time fuel subsidy na nagkakahalaga ng 3,100 pesos. Sa ngayon, sir, doon pa tayo sa 5th class municipalities, but ang by this coming Monday, babalik ako kami sa Senate para po ni-request po natin na sana hindi lang po bibigyan yung 5th class, kundi lahat. Sa pagharap sa Senado ng grupong SINAG o Samahang Industriya ng Agrikultura, iniulat nila na halos kalahati na ng mga maliliit na mangingisda sa Luzon ang tumigil na sa pagpalaot. Hindi pa umano ito ramdam ng mga mamamayan dahil ang mga commercial fishers pa aniya ang nagsusupply sa mga pamilihan. Una rito, sinabi sa DZRH ni BFAR spokesperson Director Nazario Briguera na wala pa silang hawak na numero kung gaano na karaming mangingisda ang tumigil na sa pagpalaot. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinadadalo ng House Justice Committee si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag kaugnay sa kanilang investigasyon sa binitawang banta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos noong Nobyembre ng 2024. Kasama niya sa pinadadalo ang dating Chief of Staff ni VP Sara Duterte na si Attorney Michael Powa noong naging kalihim ito ng Department of Education. Narito ang report ni Dustin Bayog. Naghain na sa bidang House Justice Committee sa National Bureau of Investigation o NBI upang ilabas ang naging investigasyon nito laban sa naging mga banta umano ni Vice President Sara Duterte. Bahagi ito sa gumugulong pa rin na impeachment proceedings ng Kamara laban sa pangalawang Pangulo, kaugnay sa hindi tama umunong paggamit ng pondo at pagbanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil dito, ipinag-utos ng komite na dumalo sa pagdidig sa darating na April 14 si NBI Director Melvin Matibag upang ilahad at ipasa ang kanilang panel copy ng investigasyon. Mababatido Nobyembre ng 2024 nang bumitaw ng umunong pagbabanta si VP Sara laban sa Pangulo kasama si First Lady Liza Araneta Marcos at ang dating House Speaker na si Martin Romualdez. Samantala, pinadadalo rin sa April 14 ang abogado ni VP Sara na si Attorney Michael Powa, kaugnay naman sa kanyang testimonya noong ito'y nagsilbi bilang Chief of Staff ng Department of Education o DepEd noong 2022 at 2023 kung saan kalihim noon ng pangalawang Pangulo. Ito ay sa gitna ng isyu sa paggamit umano ni VP Sara ng confidential funds kung saan hiningi rin ng komite ang may pinasa nitong dokumento sa Commission on Audit o COA. Bago nito, naghain na rin ng sabi ng komite kay Ombudsman Boying Remulla para naman isumite ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALA ni VP Sara at ang umanong katulong nito na si Ramil Madriaga dahil sa koneksyon nito sa umanong misuse ng confidential funds. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, dadalo si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag sa impeachment hearing ng Kamara laban kay VP Sara Duterte sa April 14. Sabi sa DZRH News ni Matibag, handa niyang isumite sa House Committee on Justice ang lahat ng hinihingi nitong dokumento, partikularang tungkol sa investigasyon ng Bureau sa umano'y pagbabanta ni Duterte laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
Ayon kay Matibag, tutugon siya sa sabina ng House panel na pinagsusumiti rin siya ng certified copies ng kanilang investigation records. Sa mundo ng tennis, natapos na ang kampanya ni Alex Ayala sa Linz Open kasunod ng pagkatalo sa round of 16 ng naturang torneo. Bagamat naging magandang performance ng Filipina tennis ace, hindi ito umubra sa kalaban mula Latvia. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Mili Borja. Natuldukan na ang kampanya ni Alex Ayala sa WTA Linz Open matapos itong matalo kay Helena Ostapenko with 4-6, 5-7 score sa round of 16 noong Miyerkules. Nakabawi ang Latvian mula sa 2-4 na pagkakahuli. Tinabla ang score at nabasag ang serve ni Ayala bago tuluyang isara ang set sa pamamagitan ng magkasunod na aces. Nakapagtala siya ng 19 winners sa set sa kabila ng ilang unforced errors. Mas lalong naging masakit para kay Ayala ang ikalawang set matapos niyang pakawalan ng 4-0 na kalamangan. Hawak pa ng Filipina ang 5-1 lead bago biglang nag-init si Ostapenko at winalis ang 6 na sunod na laro upang tuluyang kunin ang panalo. Naging factor din ang ilang double faults ni Ayala sa crucial stretch ng laban. Ayon kay Ostapenko, nanatili siyang determinado hanggang dulo at sinubukang limitahan ang oportunidad ng kalaban. Bago ang laban, mabilis na bumawi si Ayala mula sa kanyang panalo laban kay Julia Grabber sa opening round. Ang Linz Open ay nagsilbing unang torneo niya para sa clay season ng taon. Sa kabila ng pagkatalo, ipinakita ni Ayala ang kanyang matinding laban kontra sa isang veteranong Grand Slam champion, habang si Ostapenko ay tutuloy sa susunod na round laban kay Elena Gabriel Rus. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. VP Sara Duterte dumalo sa pagdiriwang ng Day of Valor sa Davao City. Sa MCTV Global Lebanon, itchapuera sa peace deal ng Iran at US. At sa Showbiz Spotted, kumalas na Enhypen member na si Hisung. Sinimulan na ang kanyang solo career bilang si Evan. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa Davao City naman, nakiisa si Vice President Sara Duterte sa pagdiriwang ng ika-84 na taon ng Araw ng Kagitingan. Dito binigyan din ang pag-alala sa pagiging makabayan at pagtatanggol sa soberanya ng bansa. Ang mga detalye mula sa Davao City tinutukan ni June Suter. Formal na sinimulan kaninang umaga ang paggunita ng ika-84 na araw ng Kagitingan, Abril 9, 2026 sa Veterans Memorial Monument sa Freedom Park, Davao City na dinaluhan ni Vice President Sara Duterte at Major General Alvin Lozon, Commander ng 10th ID. Nakibahagi ang pangalawang Pangulo sa sabayang paggunita sa buong bansa bilang pagbibigay-pugay sa mga sundalong Pilipino at Amerikano na lumaban sa Bataan noong ikalawang digmaang pandaigdig. Binigyan diin sa selebrasyon ng kanilang sakripisyo sa pagtatanggol ng kalayaan. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Duterte na ang Araw ng Kagitingan ay hindi lamang pag-alala sa lakas ng militar, kundi patunay rin na matibay na pagkamakabayan. Aniya patuloy na tungkulin ng bawat henerasyon ang pagtatanggol sa Republika. Hinimok din niya ang mga Pilipino na panatilihin ang soberenya at disiplina sa pangangalaga ng kalayaan ng bansa. Samantala, nagkaroon ng pagkataon ng mga veterano sa Davao City na makapagpicture kasama si Duterte sa naturang paggunita. Ayon sa ilan sa kanila, ikinatuwa nila ang nasabing pagkataon at itinuturing itong isang espesyal na bahagi ng selebrasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay ang isang pasyente at isang crew na sakay ng ambulansya sa Pontevedra, Negros Occidental matapos itong mawalan ng kontrol at bumangga sa poste ng ilaw. Ang mga detalye alamin sa report ni Rex Cantong.
Patay ang dalawang mga sakay ng ambulansya habang dalawa pang mga individual ang sugatan matapos na aksidente ito sa Purok Biante, Barangay Recreo, Bayan ng Pontevedra, Negros Occidental. Ang mga namatay kinilala na si Dalia Vertosio, 70 anyos, residente ng Barangay 3, Poblasyon na Bayan ng Isabela, Negros Occidental. Pasyente na sakay ng nasabing ambulansya at ang ambulance crew na si Peter Aguarin, 30 anyos, residente ng Barangay Sibukawan ng nasabing bayan, habang sugatan din sina Maria Gina Mugar, 30 anyos, pamilya ng pasyenteng namatay, at Stephen Pinonyal, 48 anyos, punong barangay ng Barangay Sibukawan at driver ng ambulansya. Ayon kay Police Captain Darrell Cohutan, hepe ng Pontevedra Police Station, patungong lungsod ng Bacolod ang ambulansya, na aksidenteng nawala ng kontrol si punong barangay Pinunyal dahil sa motorsiklong na obertikan na bumangga ito sa concrete post ng solar street lights. Idinagralang dead on arrival ng attending physician sina Dalia at Peter dahil sa natamong mga sugat. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ipinagpaliban ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagharap ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson kaugnay sa investigasyon ng flood control projects. Ayon kay Senator Ping Lacson, hihintayin muna nila ang sworn affidavit ni Singson at ang karagdagang pirma sa kanilang partial committee report. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Naunsyami ang sanay pagharap ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson sa Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa kontrobersyal na flood control projects. Ito matapos i-anunsyo ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na siyang chairman ng komite na kanselado ang pagdinig nito sa April 14. Ayon kay Lacson, hindi pa nagsusumiti ng sinumpaang salaysay o affidavit si Gov. Chavit kaya't ipinagpaliban ang hearing. Maliban pa sa kawalan ng sapat na bilang ng pirma sa kanyang inilabas na partial committee report hinggil sa mga maanumalyang flood control project. Sabi ni Lacson, maaari niyang ikonsidera ang muling pagpapatawag ng pagdinig kung makapagsumiti na si Singson ng kanyang kopya ng kahit man lang draft affidavit at kung may 5 pang miyembro ng komite ang lalagda sa partial committee report upang maipresenta ito sa plenary ng Senado. Sinabi ni Lacson na binigyan ng Blue Ribbon Committee si Singson hanggang April 7 para isumite ang kanyang draft affidavit, ngunit wala itong natanggap na tugon. Nauna nilang ipinadala ang imbitasyon kay Singson sa pagitan ng email noong March 25. Nang wala naging sagot, nagpadala ang komite ng kopya ng liham ng imbitasyon sa kanyang tirahan noong April 6 at ang liham ng postponement ay ipinadala kay Singson noong April 7. Hinggil sa partial committee report ay kailangan pa ng 5 pirma para maipresenta ito sa Senate plenary. Hanggang ngayon ay 4 pa lang silang nakapirma dito, kasama niya sina Senador Bam Aquino, Kiko Pangilinan at Risa Hontiveros. Sabi ni Lacson, ikinukonsidera niyang maghain ng chairman's report kaugnay ng issue sa flood control projects at ipasa ito sa ombudsman kasamang mga dokumento, transcript at iba pang ebidensyang nakalap sa 7 pagdinig na isinagawa. Paraan ito upang makatulong sa preliminary investigations ng Office of the Ombudsman. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DCR Rates, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating ulat panahon ngayong araw ng Huwebes, sa patuloy ng epekto ng Ridge of High Pressure Area ang nakakaapekto sa Northern at Central Luzon. Dala nito ang mainit at maalinsangang panahon na may tsansa ng may hinang pag-ulan. Sa ngayon, mayroon tayong namomonitor na sama ng panahon sa labas ng ating PAR na nasa Tropical Depression category. Kasalukuyan itong nasa layong 2,880 kilometers east ng northeastern Mindanao. Taglayang lakas ng hangin na aabot sa 50 kilometers per hour at bugso na aabot sa 70 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, posible itong pumasok ng ating PAR sa susunod na linggo. May tsansa ito na maging typhoon category pero mababa ang tsansa ng paglandfall sa kalupaan. Inaabisuhan ng lahat na manatiling nakaantabay sa update ng Pag-asa para sa ating panahon.
Samantala, asahan naman na naaabot sa 38 degrees Celsius ang damang init dito sa Metro Manila, habang pinakamataas sa Dumangas, Iloilo at Cotabato City, Maguindanao, naaabot sa 42 degrees Celsius ang heat index ngayong araw. Usapang trivia naman tayo. Ngayong araw, isa sa pinakamahalagang pangyayari sa ating kasaysayan ang ginugunita. Sa kabilang mga perks tulad ng dagdag sahod dahil holiday at marami ring discounts at libreng sakay, ano nga ba ang tunay na diwa nito? Alamin na ano nga ba ang araw ng kagitingan? Ang Araw ng Kagitingan o kilala rin sa tawag na Bataan Day ay pinagdiriwang tuwing April 9. Ginugunita nito ang kabayanihan at katapangan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano noong World War II, partikular na sa pagbagsak ng Bataan noong April 9, 1942. Dito isinuko ng dating Major General Edward King Jr. ang higit 78,000 mga gutom at may sakit na sundalo sa mga Hapon matapos ang 73 araw na pakikipaglaban. Sinundan nito ng pangmamalupit na mga Hapon sa mga sumuko kung saan libu-libong mga sundalo ang ginutom, pinagmalupitan at pinilit na maglakad ng mahigit 100 kilometro mula sa Mariveles, Bataan hanggang sa San Fernando, Pampanga at dinala sa Camp O'Donnell sa Tarlac. Ito ang kilala sa tawag na Bataan Death March na maraming sundalo ang nasawi. Ang Republic Act No. 3022 ang nagtakda sa 9 ng Abril bilang Araw ng Kagitingan. Naging mahalagang parte ito ng ating kasaysayan sa pagka-Pilipino na nagpakita ng pambansang pagkakaisa, katapangan, katatagan at pagmamahal sa ating bayan. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mong hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Aabot sa mahigit 180 katao ang nasawi at halos 700 naman ang sugatan sa airstrikes ng Israel sa Lebanon. Ilang oras matapos itong hindi isama sa umiiral na ceasefire sa pagitan ng Amerika at Iran. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Lebanon. Sa kabila na napagkasundo ang 2-week ceasefire ng Iran at US kahapon, nagpapatuloy pa rin ang pag-atake ng Israel sa Lebanon, kung saan 182 kataong nasawi at halos 700 naman ang sugatan. Ayon sa Israel, hindi nila kinokonsidera na sakop ng Iran-US troops ang Lebanon, kung kaya't patuloy pa rin sila sa pambobomba sa ilang gusali sa Beirut City. Sa isang panayam, kinumpirma rin ito ni US Vice President J.D. Vance sa Tehran na hindi kasali sa peace plan ng Lebanon, ngunit hindi naman tinukoy ang dahilan. Sa ulat naman ng Lebanese Health Ministry, kasalukuyang patuloy pa rin ng search and rescue operation ng mga otoridad at maaaring tumaas pa ang bilang ng mga nasawi sa insidente. Samantala, balita naman mula sa Brazil, nadiskubre ng mga otoridad ang nasa 48 tonelada ng marijuana sa isang bypass operation sa isang favela sa Rio de Janeiro. Ngunit ang nakatuklas na naturang suspicious activity ay hindi tao, kundi ang sniffer dog na si Hawk, nang may maamoy ito sa isang abandonadong water tank. Ayon sa mga otoridad, aabutin ng halos $10 milyong na mark money mula sa mga nakalap na marijuana at siyang pinakamalaking drug seizure na naitala sa Brazil magmula pa noong 2021. At sa iba pang balita, ipagbabawal na rin sa bansang Greece simula sa susunod na taon ang paggamit ng social media para sa mga 15 years old pababa. Ayon kay Greece Prime Minister Kyriakos Mitsotakis, bunsod daw mo nito ng tumataas sa bilang ng mga kabataan na nakakaranas sa anxiety, problema sa tulog at pagka-addict sa paggamit ng gadget dahil sa design ng mga social media platform. Sa isang survey na sinagawa ng Alcopol, 80% ang sumang-ayon sa naturang social media ban, kung saan pati sa paaralan at bahay ay lilimatahan na rin ang paggamit ng mobile phone sa mga kabataan. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galage ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Meet Eva ng bagong pangalan ng former Enhypen member na si Hee Sung bilang solo artist. At South Korean idol actor na si Cha Eun-woo muling naglabas ng pahayag kaugnay ng kinakasangkutang tax evasion issue, ang latest sa mundo ng K-pop, sa report ni Showbiz Angel.
Solo artist era na talaga ang former Enhypen member na si Hisang. At sa kanyang panibagong music journey, nagpakilala ang 24-year-old singer bilang Evan. Wala pa mang isang araw mula nang inilunsad ang kanyang bagong Instagram account, humakot na agad ito ng higit 2 milyong followers. Sa isang pahayag, sinabi ng K-pop star na bilang Evan, sumasalamin dito ang kanyang artistic identity at personal na kwento, gayong nanggaling parawang naturang ngalan mula sa kanyang pagkabata. Magunita na noong nakaraang buwan nang gumulat sa fans ang anunsyong liilisanin na ng singer ang grupo matapos ang halos 6 na taon mula nang mag-debut upang maging solo artist. Samantala, halos 3 buwan naman mula nang madawit ang pangalan sa issue ng tax evasion, muling naglabas ng pahayag ang South Korean idol actor na si Cha Eun-woo. Inihayag ng Astro member na tuluyan niya nang nabayaran ang buwis at tiniyak ang patuloy na pagsunod sa iba pang mga proseso. Buwan ng Enero nang pumutok ang balita tungkol sa 20 billion won o higit 800,000 pesos na halaga ng hindi umano na bayarang tax na konektado sa kumpanyang itinayo ng ina ni Eun-woo. Sa huli, inako nito ang buong responsibilidad sa issue, muling humingi ng tawad sa fans. Nangakong masusuriin ang kanyang mga aktibidad upang hindi na ito maulit sa hinaharap at mas pagbubutihin niya ang sarili. Abangan sa aming pagbabalik, isang SUV sumalpok sa 2 kotse sa tapat ng San Juan Cemetery. Driver, sugatan. Sa MBC TV Sports ceremonial first pitch sa Yankee Stadium, pinangunahan ng pambansang kamao na si Manny Pacquiao. At sa hoy bawal yan, parusa para sa mga mahihilig tumaya sa huweteng at iba pang uri ng sugal. Alamin yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, sugatan ang driver ng isang SUV nang mawalan umano ng kontrol at sumalpok sa 2 nakaparadang sasakyan sa bahagi ng Boni Serrano Avenue tapat ng San Juan Cemetery. Kwento ng isang saksi, kapaparada lamang niya ng motorsiklo nang magpaikot sa harapan niya mismo ang puting Chevrolet Trailblazer. Lumipat pa ito sa kabilang lane, tumama sa kanto ng kanilang tindahan, bumangga at nabunot ang poste ng Meralco bago naatrasan ang 2 kotse sa kabilang linya. Nakita ko may bumanggang sasakyan dito, tapos tumalo yung dikit. So kung ano yung nakikita ko dahil sa pagbabangga dito, dent, matras. So buti na lang walang mga tao at holiday ngayon. So walang mga nakatambay na mga riders kasi usually may mga riders na nakatambay dito sa kanyang mga Base sa salaysay ng driver na ayaw ng pangalanan at humarap sa kamera, galing siyang Gilmore at palabas ng EDSA patungong Eastwood nang maganap ang aksidente. Nakapag-usap na ang kampo ng driver at biktima para sa bayad danyos. Isang dating kapitan ng barangay ang nasawi dahil naman sa pamamaril ng riding in tandem sa Pangasinan, habang patay din ang 2 katao dahil naman sa truck na nawalan umano ng preno sa Quezon. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Ex-barangay chairman sa bayan ng Lingayen, patay sa pamamaril ng riding in tandem suspek. Binawian ang buhay sa paggamutan ng biktimang isang 72 anyos na lalaki, residente at ex-barangay chairman ng barangay Tumbar sa nasabing bayan. Batay sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel John Mar Gonzales na nakarating sa tanggapan ni Provincial Director Colonel Arbil Merculio. Naganap ang pamamaril pasado alas 9:30 ng umaga kahapon sa Barangay Road ng Barangay Dulag, Lingayen, kung saan sakay ito ng kanyang motorsiklo nang sabay ng
riding in tandem suspect at malapit ang pinagbabaril ang biktima na nagtamo ng tama ng ibang bahagi ng kanyang katawan na agad namang nadala sa paggamutan. Subalit alas 9:45 ng umaga sa kaparehong araw ay tuluyan na itong binawian ng buhay. Kahapon agad nagsagawa ng case conference sa NPPO na pinangunahan ni Provincial Director Kenel Merculio na dinalahan din ni Regional Director Brigadier General Dendo Reyes. Ayon sa mga autoridad, may person of interest na sila at pinag-utos agad ni Brigadier General Reyes ang pagbuo ng SITG na siyang hahawak sa kaso at umaasa sila na sa lalong madaling panahon ay maaaresto ang mga suspek upang managot sa ginawa nilang krimen at mabigyan ng hustisya ang biktima at kanyang mga pamilya. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, RS38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi na umabot ng buhay sa hospital ang dalawang lineman makaraang araruin ng truck ang kanilang sinasakyang matapos mawala ng preno habang pababa sa Old Sigsag Road sa parting Atimunan, Quezon. Batay sa report na nakarating sa Quezon PNP Command, bandang alas 2:40 ng hapon nang maganap ang nasabing aksidente kung saan nawala ng kontrol na manibela ang wing van truck sa bahagi ng Santa Catalina, Atimunan, Quezon. Agad naman na namatay ang dalawang biktima sa anhin ng pagkakasalpok dahil sa lakas ng impact. Sa ngayon, nakakulong na ang driver ng truck habang kakarapin ito ang kasong reckless imprudence resulting to double homicide. Ito si Benjan Chuka nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinaplansya na ang pagbuo ang pagkakaroon ng Northern Samar Mental Health Council. Bunsod ito ng patuloy na pagtaas ng bilang ng mga nagkakaroon ng mental health issue, partikular ang mga kabataan. Nauna lang nagkaroon ng public hearing sa nasabing proposal kung saan ipinaliwanag ang mahalagang layunin ng pagbuo ng Mental Health Council na pangunahing sanhi dito ang trauma, stress at anxiety. Bahagi ito ng proposed ordinance na sponsored ni President of the Philippine Counselors League, Northern Samar Chapter ex-officio member Emil Nicolas Unchuan. Binigyan din ito ang mental health ay di na lamang sekundaryo o ipagpapawalang bahala na lamang, ngunit ito ay mahalagang matutukan na nagdudulot ng epekto sa pamilya, komunidad, trabaho at maging sa mga paaralan. Magiging bukas ito sa lahat ng mga magpapakonsulta na ipapacilitate naman ng mismong mga doktor at nurse na siyang itatalaga bilang mga mental health focal person. Bilang counterpart, kahapon sa sesyon ng Sangguniang Panlalawigan ay hiniling ang 100,000 budget mula sa provincial government ng Northern Samar para lamang ito sa pagsisimula o pagbuo ng Northern Samar Mental Health Council. Mula sa MBC TV Network News, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mga barabarangay ay may umiiral pa rin ng pagpapataya sa huweteng o mga illegal na number game o numbers games kung saan gumagamit ng numero at kombinasyon na may karampatang premyo. Ang mga ganitong uri ng sugal ay ipinagbabawal sa batas. Kung ano ang magiging kaparusahan, alamin sa report na ito. Sa mga iski-iskinita ay madalas natatagpuan ng mga taong may hawak na papel at ballpen upang mag-ikot at magpataya ng weteng. Isang uri na sugal kung saan tatayan ng kombinasyon mula numero 1 hanggang 37 at makatatanggap ng premyo kung tumama ang iyong taya. Ang mga ganitong uri ng sugal sa mga lugar kasama ng Cara Cruz, horse racing, sabong, bingo, tong eats, card games at iba pang uri ng loto na may kinalaman ng pera ay pinagbabawal sa batas ayon sa Republic Act No. 9287. Nirepaso nito ang Presidential Decree No. 1602 kung saan binibigyang kaparusahan ng mga taong sumasali sa may pinagbabawal na sugal. Ang mga better o manandaya o ang mga sumasali sa ganitong sugal ay maaaring makulong ng 1 hanggang 3 buwan. Para naman sa mga personnel o staff ay maaaring makulong ng 6 na taon hanggang 8 taon, habang 8 taon at 10 taon para sa mga kolektor ng taya o kobrador kung tawagin sa mga sugalan. Mas mataas din ang kaparusahan para sa mga operator, financier o kapitalista at mga protector ng mga sinasagawang mga illegal na sugal. Samantala, batay sa Presidential Decree No. 1869, ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang binibigyan ng mandato para sa pag-regulate, authorize at pagbigay lisensya sa mga uri na sugal, partikular na sa mga kasino. Kaya kung mayroon pa kayo nakikitang pinagbabawal na akto o mayroon kayo reklamo, itagyo kami sa DZRH. Hoy, bawal yan!
From boxing to baseball, nanguna sa ceremonial first pitch sa Yankee Stadium ang pabansang kamao na si Manny Pacquiao bago ang laban ng New York Yankees kontra Oakland Athletics. Ang aktibidad ng pambansang kamao, kamustahin natin sa report ni Matchpoint Millie Borja. Ibinahagi ni pambansang kamao Manny Pacquiao na baseball ang una niyang minahal na sport bago siya sumikat sa boxing. Ayon sa 8th Division World Champion, naglaro siya ng baseball noong elementarya bilang batter at pitcher. Mainit namang sinalubong ng mga fans si Pacquiao sa Yankee Stadium kung saan ginawa niya ang ceremonial first pitch gamit ang kanyang kaliwang kamay. Bahagi ito ng sunod-sunod na pagdalo ng Filipino boxing icon sa malalaking sporting events sa Estados Unidos. Bago ito, nakita rin siya sa courtside sa laro ng Los Angeles Kings at Toronto Maple Leafs sa NHL kung saan nagtapos sa 7-6 ang panalo ng Kings. Umani ng matinding sigawan ng crowd matapos ipalabas sa Jumbotron ang highlight reel ng kanyang boxing career kasunod ang live shot ng Filipino legend. Dumalo rin si Pacquiao sa Major League Soccer match kung saan nasaksihan niya ang pagkatalo ng LA Galaxy with 2-1 final score laban sa Minnesota United sa Dignity Health Sports Park. Sa kabila ng resulta, nanatiling sentro ng atensyon si Pacquiao habang binabati at kinukunan ng larawan ng mga fans. Bilang pagkilala, binigyan pa siya ng LA Galaxy ng customized jersey na may pangalan niya at numerong 17. Patunay ng kanyang impluensya na umaabot lampas sa boxing ring. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng showbiz, aktres na si Cyril Manabat rumesbak sa pambabastos ng isang TNVS driver. Pamunuan ng naturang ride-hailing app nakipag-ugnayan na sa aktres. Narito ang report. Aaksyonan ng aktres na si Cyril Manabat ang pambabastos sa kanya ng isang TNVS driver. Sa X o dating Twitter, kinall out ng isang netizen ang driver sa ilalim ng Facebook account na Boss Toyo Mansi. Sa post kasi nito ay makikita ang kanilang picture ng maging pasahero ang aktres. Ngunit ang ikinagalit ng netizen ay ang mga binitawan nitong sexual remarks kay Cyril, gayon din ang ilang palitan ng di kaaya-ayang komento. Ang post agad nakarating sa former Pinoy Big Brother housemate at dito nanindigan siyang hindi palalampasin ang insidente. Sa pagkakaalala ni Cyril, papunta siyang trabaho noong sumakay doon. Maayos pa nga raw silang nagkausap at nabigyan pa ng tip ang mama. Ngunit ganito pa ang tila isinukli sa kanya. Sa inilabas namang pahayag ng pamunuan ng kilalang ride-hailing app, nakipag-ugnayan na raw sila kay Cyril at humingi ng tawad sa aktres. Sa ngayon, under preventive suspension na raw ang driver at nangako naman silang mas paigtingin ang mga ipinatutupad na protocols upang matiyak ang kaligtasan ng mga mananakay. Para sa MBC TV Network News, ito ang yung Showbiz Angel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Huwebes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po, si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Biyernes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.